Itong si Marcos Jr., literal na smuggler yan. Sabi ni Maharlika yan eh. Anti-smuggler yan eh. Si Lisa Marcos, smuggler yan. Ang pera ng kaban na naman ng bayan. Kapag sinasabing smuggler si Lisa, nagpapalakpakan yung mga DDS. Yes! Yung smuggler, binabanatan na naman nila. Wala kahit palang ebidensya. Huwag mong kalimutan mag-follow, like, and subscribe. At mag-iwan ka na rin ng komento sa napanood mong video. Ano yung nangyayari sa Pilipinas, mga kababayan ko? Ilang taon na tayo naghihirap? 30 taon tayo naghihirap ng mga Pilipino. Itong si Marcos Jr., mga kababayan ko, literal na smuggler yan. Literal na smuggler yan, mga kababayan ko. Anti-smuggler yan eh. Diba, mga kababayan ko? Tingnan nyo ginagawa ni BBM ngayon, mga kababayan ko. Diba? Diba, tingnan nyo, tinutulungan ni Bongbong Marcos yung mga smuggler. Sabi ni Maharlika yan eh. Mga kababayan ko eh. Yan ang sinasabi ni Hita, tinutulungan ng mag-asawang Marcos ang smuggler. Mga kababayan, ito totoo to. Si Lisa Marcos, smuggler yan. Smuggler yan. Mga kababayan ko, tinutulungan yan sila Pangulong Bongbong Marcos na kumuha ng pera ng kaban na naman ng bayan. Totoo yan, mga kababayan. Smuggler talaga yan si Lisa. Mga kababayan ko. Yan ang ipinipid niya sa harapan ng mga Pilipino. Diba? Tapos yung mga hita dyan, mga kababayan ko, tuwang-tuwa naman, mga kapatid. Suotin ko na nga ito, sakit sa mata. Tuwang-tuwa na naman yung mga hita dyan nito, mga kababayan. Diba? Aminin nyo, kapag sinasabing smuggler si Lisa, nagpapalakpakan yung mga DDS. Yes! Yung smuggler, binabanatan na naman nila. Wala kahit palang ebidensya. Diba? Mga kababayan ko, tuwan-tuwa yung mga yan pag si Lisa sinasabihang smuggler kasi bakit, mga kababayan ko, kahit walang ebidensya, ginagawa nilang tanga yung mga sarili nila. Lupet, diba? Ganyan ang diskarte ngayon, mga kababayan ko. Diba? Ng mga supporter, ng mga DDS, ng mga Dilawan Dugyot supporter na yan. Diba, mga kababayan ko? Tapos, aakusahan ni Maharlika, mga kababayan ko, na dawit si Pangulong Bongbong Marcos at yung mag-asawa. Can you imagine, mga kababayan ko? No? Can you imagine? Presidente ka na ng bansa? Biruin mo, presidente ka ng bansa, first lady ka ng Pilipinas, smuggler ka? Grabe, mga kababayan. Diyos ko, I can't believe it right now, mga kababayan. Ito, tignan nyo mga kababayan ko. Paano naging smuggler si First Lady Luis Araneta Marcos, mga kababayan ko? Tanungin ko nga kayo, mga kababayan, paano naging smuggler, mga kababayan ko, si First Lady Luis Araneta Marcos? Paano nadawit sa smuggling itong si First Lady? Anong meron? Bakit di nasabi na smuggler? But until now, wala akong nakikitang video patunay na smuggler si Lisa. Nakananteting mo. Gusto nyo malaman? May papakita ako sa inyo kung ano ito yung sinasabihan nyo ng smuggler, mga kababayan ko. Sa lahat po na nandito sa Facebook, puntahan nyo po ako sa Biyahe ni Koy TV. Bisitahin nyo po ako dun sa YT, sa Biyahe ni Koy TV, para naman makita nyo yung ginagawa natin. Ilalabas ko po yung video. Ito na yung video, nag-i-smuggle sila. Mga kababayan ko, lakas ng loob ko, mga kapatid. Hindi ko palalampasin to, mga kababayan ko, dahil maiipit ang sambayan ng Pilipino. Ganito po ang ginagawa ng mga Marcos, mga kababayan. Ginagawa nilang loko ang mga Pilipino. Biruin nyo, mga kababayan ko, nag-i-smuggle ng bigas si Pangulong Bongbong Marcos para sa mga mahihirap. Ganito ginagawa ng mga Marcos, mga kababayan ko. Ganyan ginagawa nila. Gusto nyo malaman? Sinasabihan nyo si Lisa Marcos sa smuggler. Ito yung ginagawa sa smuggler. Malakas ang loob kong ilalabas ko ngayon dito sa channel ko yung smuggling na ginagawa ng mag-asawa. Hindi ako mangingiling na ipaalam sa sambayan ng Pilipino na smuggler nga talaga sila.
Ipaglalaban ko ang karapatan ng mga bakla at mga lalaki at patomboy at syupa. Dahil sa ginagawa ng mag-asawang ito. Diba? Ito yung ginagawa ng smuggler. O, tingnan nyo po mga kababayan. O. Tingnan nyo ha. Panoorin nyo mabuti. Mga kababayan ko. Gusto ko pong makita ninyo yung ginagawa ng smuggler na sinasabihan. Okay? Ito po yung smuggler o. Sinasabihan nyo. Yung mag-asawang smuggler. Tingnan nyo ha. Panoorin nyong mabuti mga kababayan ko. Gusto ko kayo mismo ang makaalam ng sinasabi nitong mga to na talagang smuggler nga ba talaga. Panoorin nyo. Yung rice distribution na ito na dinaan sa DSWD ay mula sa mga nakumpiska nating toneladang smuggled rice doon sa isang warehouse sa Zamboanga, kamakailan. O, kita nyo mga kababayan ko, anong ginagawa ng smuggler mga kababayan ko? Dinodonate pala yung bigas. Ano ba naman yan? Grabe, ang tindi namang smuggler nito, no? Grabe naman si Bongbong Marcos, si Marcos Jr. Smuggler pala talaga. Tingnan nyo mga kababayan, sabi ko sa inyo, puntahan nyo ako dito kasi mapapanood nyo dito lahat. Ayan, no? Ayan, no? Puntahan nyo po ako sa biyahe ni Koy. Biyahe ni Koy TV para mapanood nyo po mga kababayan. Diba? Mapanood nyo. Umabot na kami ng pamimigay sa Cavite, Camarines Sur, sa Siargao. O, tingnan nyo yung smuggler ha. Umaabot ng Camarines Sur, Ilocos Norte, Surigao. Ang tinik naman na smuggler nito mga kababayan ko, namimigay ng bigas. Wala, smuggler talaga yung mag-asawa, no? Smuggler nga, susto. Namimigay ng bigas yung smuggler pala ngayon, no mga kababayan? Ganyan na po ngayon mga kababayan ko ang pagkakataon. Ang smuggled na po ngayon ay pinamimigay na po sa mga kababayan namin Pilipino. Oh, wag na kayo magtaka mga kababayan ko kung bakit nagagalit si Hitad mga kababayan. Kasi tatakbo nga naman si Vic, 'di ba? Oh, eto pipin ko sa inyo, puntahan nyo ako diyan ha. Wag na wag kayo mawawala dito sa biyahe ni Koy ha. Para mapapanood nyo, ayan, pinin ko na. Mga kababayan ko, puntahan nyo ako diyan, mga kapatid. Oh. Ito pala ginagawa ng smuggler, no? Island, Antique, Aklan, Capiz, at syempre Zamboanga at dito sa Metro Manila. Oy, grabe, nakakarating pa ng Zamboanga at Metro Manila yung smuggler. Diyos ko! Ayun pala trabaho ng smuggler, mga kababayan. Kontindi talaga. Grabe mga kababayan, no? Tignan mo. Paluoy na smuggler to. Ay, tignan mo yung smuggler namimigay ng bigas. Ang lupit. Ang lupit pala nito, Maharlika, no? Yung sinasabihan mong smuggler namimigay ng bigas. Ang galing, 'di ba? Nagugulat nga ang mga tao dahil sako-sako ang pinamimigay natin. Pero oh, sako-sako ang pinabibigay ni Marcos Jr. Sako-sako pala pinamimigay, sabi, ano? Sabi, smuggler. kahit mabigat, dahil masaya sila, ay nabubuhat nila ang 25 kilos na bigas. O biruin mo? Grabe, 25 kilos sa isang tao, ta. Grabing smuggler to, lupit talaga. Wala, matinding smuggler pala to si Marcos, no? Namimigay ng bigas, tigti 25 kilos. Malaking bagay na po yan para pantawid sa kanilang mga gastusin sa pagkain. O, kita nyo, pantawid sa pagkain? Para sa ilang linggo o buwan. Bakit natin ito ginagawa? Dahil Bakit nga naman ginagawa ito? Sige nga, paliwanag mo nga sa amin, Marcos Jr. dapat talagang direktang nakikinabang ang taong bayan sa kawalang hiyaan nitong mga smuggler at hoarder na ito. Kita nyo, kawalang hiyaan ng mga smuggler at hoarder na to. Maharlika! Di ba yung dating jowa mo, taga BOC? Yung chomboy, Maharlika, naalala ko. Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, mga walang yang smuggler at mga hoarder. So Maharlika, kaya alam na alam mo yung problema sa BOC, taga ron yung jowa mo. Ay, na-reveal ko.
Na-reveal ko tuloy, lagot na. Oh my God. Na-reveal ko may jowa siya sa customs. Kaya pala puro customs yung kwento niya, mga kababayan. Yari tayo nito. Mapaparusahan ako nito ngayon. Nalaman ng taong bayan, kaya pala ang topic niya araw-araw, puro customs. Naku po. Malaking problema to, mga kababayan. Makikilala na nila si Letlet. Na tao sa customs, mga kababayan. Diyos ko po. Patay tayo nito, Hitad. Pasensya na, nabanggit ko yung jowa mong tomboy nasa Bureau of Customs. Naku po. Sabi kasi ni Pangulong Bongbong Marcos, yung mga hinayupak. Oh, hinayupak na hoarder at smuggler. Patay. Sangkot ata si Letlet doon yung jowa mo. Naku po. Matindi nga revelasyon to. Oh my God. Patay tayo nito. Paano nga ba lulusutan to ngayon? Paano ko nga ba sasabihin sa mga tao na si Maharlika ay tomboy? At ang jowa niya na taga Bureau of Customs na si pangalan nito? Pangalan nito, basta, ano kanta yun? Let it go? Letlet! Si Letlet! Diba? Nakakalimutan ko. Nabanggit ko tuloy kasi sabi ni Pangulo, mga hinayupak na hoarder. Mr. President, diretsohin nyo na po. Mga kababayan, hinayupak na vlogger. Ayaw nyo pa pong jabin eh. Ayaw nyo pa pong bigyan ng isa eh. May pa tsenge-tsenge pa kayong ganun eh. Diretsohin nyo na po, hinayupak na vlogger. Oh, ulitin natin, sabi ni Pangulo. Hiyaan nitong mga smuggler at hoarder na ito. Oh. Malinaw ito na mensahe sa pamahalaan na lahat ng uri ng pagmamanipula. Oh, pagsabihan mo si Letlet ha, nagmamanipula ng ano yan, ng ano. Oh, pagsabihan mo si Letlet kasi nagmamanipula ng broker yan. Kaya araw-araw topic nitong mga to, hindi ba napapansin mga kababayan ko? Araw-araw topic niya, puro customs. Puro customs. Kasi tagaron nga si Letlet. Diba? Ano sabi ni Pangulong Bongbong Marcos? Sinayupak na mga vlogger ko. Presyo ng bigas at iba pang mga bilihin ay nagpapahirap sa ating mga mamamayan at walang lugar ito sa isang bagong Pilipinas. Oh, wala ka daw lugar, Maharlika, sa bagong Pilipinas. Oh, diretsahan na sinabi ni Mr. President yan na wala ka daw lugar sa bagong Pilipinas. Maliwanag yan ha. Bukod sa pandaigdigang pagtaas ng presyo ng bilihin, ito rin pag-i-smuggle at pag-hoard ay problemang kinakaharap din ng ibang bansa. Kaya pala to si Hitad, mga kababayan ko. Hindi siya nagsasawang itapik yung hoarding, yung problema sa customs, yung lately, yung sinasabi niyang kwento niya na meron daw nagpakamatay daw sa loob ng sa opisina ng customs dahil kinukutahan daw ni Lisa Smugs. Dahil pala kay Letlet. Yung pala yun. Diba? Naman, ang paghahabol sa mga hoarder ay kanila na rin ginagawa. Kung hindi nakasunod sa batas, hindi natin papayagan para hindi kayo nahihirapan. Ang presyo ng bigas ay hindi na paglalaruan at ang supply ng bigas ay sapat. Ilang beses ko na inihayag sa aking mga talumpati. O, nagdrama na si Pangulong Bongbong Marcos. O, sige na. Sige na, Mr. President, sige na. Wala tayong problema sa supply. Patuloy naman din ang pagpapatibay ng iba't ibang aspeto ng pagsasaka at agrikultura para mapababa natin ang ating cost of production. Yan na ngayon ako eh. Pinapaiyak ni PBBM yung mga tao. Alam namin magaling ka, Apo. Alam namin magaling ka. Mahal mo sila eh. Diba? Smuggler ka nga eh.
Diba? Okay na, Mr. President, dadramahan mo pa sila sa speech mo. Matagal na namin alam yung speech mo. Alam namin na anti-smuggler ka. Diba? Kaya ka nga inaakusahan na smuggler ka, pati ang asawa mo. Diba? Mga kababayan ko. Binudol mo kami. Mr. President, kasalanan mo yan. Namigay ka ng bigas eh. Diba? Binudol nyo kami mag-asawa. Namigay kayo ng bigas. Si Lisa inaasikaso yung mga tao. Gumawa kayo ng bagong Pilipinas Caravan. Kasalanan mo yan eh. Diba? Ikaw naman, Marcos Jr., kasalanan mo to. Pinamigay mo yung mga sako-sakong bigas na nahuli ng BOC at pinamigay mo sa taong bayan. Smuggler ka talaga. Smuggler ka talaga eh. Talagang totoong smuggler ka, di ba? Pinamigay mo yung mga bigas sa taong bayan para magkaroon at may makain yung mga pamilyang Pilipino na galing sinaninakaw ng mga smuggler. Di ba? Ganun ka eh. Ganyan ka, Bongbong Marcos. Di ba? Ano ba? Bakit ba sobrang mahal mo yung mga Pilipino? Ganyan ka ba, Bongbong Marcos? Ha? Ano ba? Lisa Smugs. Ba't sobrang mahal mo yung mga Pilipino? Ba't mo ka tinutulungan? Nagkaroon ka pa ng Love for Love Bus. Ano ba, FL Lisa? Bakit ba ganyan ka? Ba't minahal mo yung mga Pilipino? Ayaw ni Maharlika ng ganyan eh. Hindi niya gusto na mahal mo yung mga Pilipino. Ayaw niya ng ganun. Ayaw ni Maharlika ng ganun. Ang gusto ni Maharlika ay kinamumuhian ka ng mga tao. Ayaw niya umunlad ng Pilipinas eh. Diba? Diba? Ganyan ang gustong mangyari ni Marcos Jr. Ayaw niya ng pag-unlad sa bansa natin. Gusto niya sama-sama tayong babagsak muli. Ganun dapat. Hindi na sama-sama tayong babangon eh. Ang motto ni Maharlika, sama-sama tayong babagsak muli. Kasalanan mo yan, Baby M. Kung bakit gumaganda ang Pilipinas, ayaw ni Maharlika ng ganun. Ang gusto niya, bumagsak ang mga Pilipino. Diba? Nakakahiya naman. Tinulungan mo umangat ang bayan natin pero pinapabagsak lang ni Maharlika, di ba? Filipino mindset, di ba? Tapos ngayon kakalabanin mo, sasabihan kang smuggler? Sasabihan kayo smuggler? O sige nga, Bongbong Marcos, maglalabas si Maharlika dapat ng nag-i-smuggled kayo. Ebidensyang nag-i-smuggled nga kayo mag-asawa. Tama ba? Dapat, sige nga, hamunin natin si Maharlika, mga kababayan ko. Sabihin nyo ulit sa kanya, maglabas ng ebidensya na si FL Lisa ay isang smuggler. Maglabas ulit siya ng ebidensya, sabihin nyo po, maglabas siya ng ebidensya na si President Marcos ay smuggler. Hamunin ulit natin si Hitad, mga kababayan ko. Hamunin ulit natin si Hitad. Ipakita niya kamo ang malakas na ebidensya na smuggler ang mag-asawang Marcos. Baka mamaya ang mangyari niyan, mga kababayan ko, malapulburon na naman. 'Di ba? Napanood niya lang, sabi niya, hindi pinakita sa kanya, kwento lang, mala Jeffrey Celis ang datingan. Yun na naman yan, pupusta ako, mga kababayan. 'Di ba? Sabihin na niya man, nabudol lang mga Pilipino. Binudol kami. Kasi ganito ginawa sa bayan. Di ba, mga kababayan ko? Yun na naman ang sasabihin niyang for sure. Sasabihin na naman niyan, sinabi lang sa kanya. Kunento lang sa kanya ng sources niya. Sasabihin na naman yan, mga kababayan ko, yung puting ahas niya na naman. Di ba, mga kababayan ko?
Ganyan ang ginagawa niya. 'Di ba? Grabe si Marcos Jr. tsaka si Lisa Smugs no? Tumutulong pala sa taong bayan. Ayaw ni Maharlika ng ganun. Ano ba kayo mga kababayan? Ayaw ni Maharlika ng ganun. Ayaw niya nagtutulong-tulong ang mga Pilipino. Gusto niya bumagsak tayong lahat. Kaya nga tinabanata niya si Bongbong Marcos, si Marcos Jr. Para si Marcos Jr., mga kababayan, babagsak. Diba? Imagine niyo pag bumagsak si Marcos Jr. dahil sa ginagawa niya, kasama tayong babagsak. Siya, safety sa Amerika, may kinakain habang ang mga Pilipino sa pagbagsak gutom. Diba? Hindi nyo nare-realize yun, mga kababayan ko. Hindi nyo nagigets yung punto ni Maharlika, mga kababayan. If pinababagsak na si Pangulong si Marcos Jr. para umangat ang pangalan niya at for the views, mga kababayan ko, kung sakaling bumagsak si Marcos Jr., mga kababayan, babagsak ang Pilipinas, babagsak ang Pilipino. Tama? Sa pagbagsak ng Pilipino, kasama tayong babagsak lahat. Babagsak ang ekonomiya, babagsak ang trabaho, tataas ang unemployment, mga kababayan ko. At ano mangyayari sa bansa natin? Kawawa tayo. Ano pang mangyayari kay Maharlika, mga kababayan ko? Wala, mga kapatid. Play safe sa Amerika yun. Hindi naman Pilipino yun. Ganun ang mangyayari dyan, mga kababayan ko. Kaya isipin ninyo, mga kababayan ko, Isipin ninyo. Isipin ninyo, mga kababayan. Yung mga pagkakataon na yan. Diba? Isipin ninyo kung mangyari yan. Paano tayo mga Pilipino? Diba? Paano tayo mga Pilipino ngayon? Yan ang dapat ninyong malaman at maintindihan, mga kababayan. Ganong kalupit si Marcos Jr. Pinapabagsak kasi ayaw na ayaw ni Maharlika kung nakitang umaangat ang Pilipino.